Wala kang alam sa mga pwede mong kaharapin kapag sumama ka sa amin. Nag-iingat lang rin kami para sa kapakanan mo. Dala niyo ba ang kailangan ko? Ang binatang tinakas mo, o Sam? Teka, sabihin nyo nga sa akin, anong klase ba kayong mga nilalang, ha? Mga nananakot ba kayo ng tao, ha? Magandang araw po, Miss Pinky. May isang pangyayari sa buhay ko na mahirap ipaliwanag. Naaksidente po kasi ako. Lahat sila nagulat sa pagbabalik ko, sapagkat akala nila patay na ako. Kaya nang makita nila ako, lahat sila nagulat. Maging ako, hindi ko maipaliwanag kung ano nga bang nangyari. Dahil ang natatandaan ko lang, ang ginawang panloloko sa akin ng dati kong nobya at ng kaibigan ko. Gayunpaman, habang tumatagal ang panahon, unti-unti kong naalala ang nangyari sa akin. Doon ko napagtanto na may dahilan pala bakit may ilang parte na nangyari sa buhay ko ang nawala. Sapagkat may isang taong sinadyang burahin ang alaala na yon. Ako nga po pala si Paul at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Uy, hindi ba tayo mahuhuli ni Paul, babe, ha? Ano ka ba? Tulog na tulog siya. Iniwan ko sa tent. Kaya sure na sure akong hindi niya tayo mahuhuli, no? Ay, ba't pa kasi hindi na lang tayo umamin kay Paul? Ano ka ba, babe? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo, ha? Di ba, saka lang tayo aamin kapag marami na akong nakuhang pera sa kanya? Simula pa lang ganun na ang plano natin, Alam ko naman yun. Kaso lang, hindi ko maiwasang mainis, babe. Nagsiselos na ako. Lalo na kapag hinahawakan ka niya. Kahit naman hawak-hawakan niya ako. Alam mo namang ikaw ang mahal ko, tama? Alam ko yun. Kaya nga malaki yung tiwala ko sa'yo, hindi ba? Ay, kung ganon, di wag ka na magselos. Alam ko na. Gawin na lang natin yung... alam mo na. Sige na nga. Bilisan na lang natin. Dahil baka biglang makahalata si Paul, Hindi ko masikmura ang mga naririnig ko habang nag-uusap ang girlfriend at best friend ko. Nasa bundok kasi kami ngayon dahil sa tuwing wala kaming trabaho, lagi kaming umaakyat sa bundok kasamang iba naming mga kaibigan. Ang kaso lang, hindi pala lahat ng akala kong kaibigan ay totoo sa akin. Lalo na ngayon, sa nakita at narinig ko. Bigla akong nakaramdam ng pandidiri at galit sa kanilang dalawa. Lalo na sa girlfriend ko. Dahil sa inis at galit ko, bigla akong lumabas sa tinataguan ko. Nagulat pa sila Daniela, pati Simon, nang makita ko. Mabilis akong lumapit kay Simon at sinapak ko siya ng 3 beses, kaya napahiga ito sa lupa. Si Daniela naman, pilit akong inaawat pero tinulak ko lang siya at muling sinapak si Simon na hindi lumalaban. Babe, mag-usap muna tayo. Magpapaliwanag ako. Yung mga nakita mo, wala lang yun. Wala? Lintik na wala yan, Daniela. May mata at tenga ako. Lahat ng sinabi mo narinig ko. At yung panglalandi mo dyan kay Simon, nakita ko lahat yun. Kaya ngayon, paano mo tululusutan, ha? Hey, babe. Sorry. Mali yung ginawa ko. Kaya patawarin mo na ako, please. Promise. Hindi na to mauulit. Promise. Hindi na mauulit? Sinong niloko mo, ha? Pre, magpapaliwanag kami. Wala kayong ipapaliwanag! Nakita ko na lahat, Ang laki-laki ng tuwala ko sa'yo. Tapos ngayon, ganito? Sabihin nyo, kailan nyo pa ako niloloko, ha? Sagot! Pare, sagutin nyo yung tanong ko! Babe, pakinggan mo muna ako. Mag-usap tayo ng maayos. Kahit tayong dalawa lang. Shut up, Daniela! Tatingin mo ba malaloko mo pa ako, ha? Hindi mo na ako malaloko!
Hey, please! Paniwalaan mo naman ako! Magsasabi ako ng totoo! Sige nga, Daniela. Paano mo nagawa sa akin to? Sagot! Sobrang laki ng tiwala ko sa'yo. Tapos anong ginawa mo, ha? Kinahago mo lang pala ako. Daniela, sa dami-daming lalaki, kaibigan at best friend ko ba? Paul, hindi ko sinasadya. Mahal kita! Totoo yun! Hindi mo sinasadya? Daniela naman! Narinig ko na nga ang lahat eh! Tapos ngayon nasisinungaling ka pa rin, ha? Hindi! Hindi ako nagsisinungaling! Totoo ang sinasabi ko! Nakipagrelasyon ka sa akin. Hindi dahil sa mahal mo ko. Ginawa mo yon dahil lang sa pera. Doon pa lang isa ka na sinungaling eh. Hindi! Hindi totoo yan! Tama na! Alam ko na lahat ng Yena. Natuklasan ko na ang kababuyan ninyo. Ngayon, tapos na tayo. Paul! Paul! Makinig ka sa akin! Mahal kita! Huwag mo akong iwan, please! Iiwan ko na lang si Simon! Hindi na kailangan. Alam mo, nakakadiri ka pala, Daniela. Anong tingin mo sa akin, ha? Magpapauto pa ulit ako sa'yo, ha? Pasensya ka na, Daniela. Hindi na yun mauulit. Dahil nagising na ako. Pag-usapan natin to, Paul! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Nga pala, pagbalik natin sa city bukas, ibalik mo lahat ng binigay ko sa'yo, ha? At ikaw naman, Simon. Sasabihin ko kay Dad, natanggalin ka sa team. At huwag na kayo magpapakita pa sa akin. Mas pinili ko nalang lumayo kaysa harapin pa ng matagal ang dalawa. Dahil kapag pinagpatuloy kong pakinggan ang mga sinasabi nila, baka hindi na ako makatimpi at makasakit pa ako. Nang makalayo na ako sa dalawa, mas pinili ko nalang tumigil sa pagtakbo. Naglakad ako malapit sa may bangin. Kitang-kita ko ang bilog na buwan. Pagtingin ko naman sa ibaba, dagat na ang makikita mo. Binuhos kong lahat ang sakit na nararamdaman ko. Malakas kong sinipa ang batong nasa harapan ko. Ngunit bigla akong natumba at mabilis nagpaikot-ikot ang katawan ko paibaba ng bangin. Ilang beses ding naumpog ang ulo ko sa mga bato at puno. Kaya sobrang nahihilo na ako. Hanggang sa pakiramdam kong pipikit na ang mga mata ko dahil sa pagkahilo. Tanging bilog na buwan na lang ang nagbibigay liwanag sa akin ng mga oras na yon. Akala ko yun na ang huli ng buhay ko. Pero sa isang iglap, may biglang sumagip sa akin at doon bumagsak ang talukap ng mga mata ko. Anak, alam mo namang bawal gawin yon, hindi ba? Nay, hindi ko naman po sinasadya eh. Sobrang nataranta lang po kasi talaga ako. Alam niyo naman po ang babagsakan niya sa bangin eh. Pag hindi ko siya niligtas agad, dagat po yun. Mas lalo ko siyang hindi masasagip kapag doon siya bumagsak. Naintindihan naman namin yun, Rosa. Pero sana nagdoble ingat ka pa rin. Ay, naku, paano na yan ngayon? Ang mahalaga naman po siguro yung nailigtas siya, di ba? At saka nga po pala, paalisin niyo na yan pagkagising niya. Osang, naririnig mo bang sinasabi mo? Paaalisin natin ang taong yun? Nay, alam niyo namang wala akong tiwala sa mga tao. Lalo na sa lalaki, no? Nanay, tatay, gising na po yung lalaki, oh. Pagkagising ko, naramdaman ko ang pagkirot ng ulo ko. May mga narinig pa akong nagsasalita pero hindi ko naiintindihan ang pinag-uusapan nila. Hanggang sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng kwarto. Isa-isa ko silang tiningnan, pati na rin yung kwartong tinulugan ko. Pero hindi pamilyar sa akin ang kwarto. Pinilit kong alalahanin kung sinong mga kasama ko. Subalit sumakit lamang ang ulo ko. Hanggang sa may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Iho, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sino kayo? Ba't ako nandito? Nakita ka namin pagulong-gulong doon sa bangin. Kaya yun, sinakip ka namin at ginamot. Bangin? Anong ginagawa ko dun? Malay ba namin?
Osang, Sinasagot ko lang naman po yung tanong niya. pasensya ka na iho ha. Pero natatandaan mo ba kung saan ka nakatira? Ano bang pangalan mo? Pangalan ko? Oo, iyo. Ano bang pangalan mo, ha? Ano bang pangalan ko? Hindi mo matandaan ang pangalan mo? Bigla akong napaisip sa tanong ng ginang. Pinilit kong inisip kung ano nga bang pangalan ko, kung sino ako, saka kung bakit ako nahulog sa bangin. Pero kahit isang sagot, walang pumapasok sa utak ko. Muli akong napatingin sa kanila at lahat sila'y hinihintay ang sagot ko. Kaya tanging pag-iling lang ang naitugon ko sa kanila. Iho, ako nga pala si Lagring. Ito naman ang asawa kong si Basyo. Tapos ang anak naming panganay, si Osang. At si Buboy, yung bunso naming anak. Masaya po kung makilala kayo. Paano ho kaya kung dali na lang natin siya sa bayan? At sila na bahala sa taong yan? Anak, kita mo namang wala siyang maalala. Paano kung masamang tao pa lang gumawa niyan sa kanya? Kaya siya nahulog sa bangin. Abay, tama ang nanay mo, Osang. Mahirap na rin ipagkatiwala sa ibang tao lalo na sa kalagayan niya ngayon. Payag ka ba, iho? Kung dito ka muna mamalagi sa amin. Pero kung ayaw mo naman, bukas sa bukas, pwede kayong bumaba ng bundok ni Basyo para ihatid ka sa police station. Opo, ayos lang po sa akin. Gusto ko muna rin pong tumira dito. Natatakot po kasi ako Kaya ka nga dadalhin sa police station So, Osang, gusto niya manatili dito Kaya hayaan na lang natin siya. Ang sa akin lang naman po, hindi natin siya cargo, no? Kaya sa tingin ko, mas magandang pulis na lang ang mag-asikaso sa kanya kaysa tayo. Basta, buo ng desisyon namin ng tatay mo. Dito na muna siya sa atin pansamantala hanggang sa wala pa siyang naaalala. Nay! Makinig naman po kayo sa akin. Paano po kung hindi rin pala yan mabuting tao? Baka mapahamak pa tayo. Pasensya na po kayo pero sa tingin ko naman po, di ako masamang tao. Tsaka sorry na rin ho sa abala ha. Kapag kinaya ko rin naman po, aalis na po kagad ako. Promise po. Ikaw kasi, ang dami mong sinasabi. Bakit parang kasalanan ko pa po? Makalabas na nga. Bahala na kayo dyan. Basta binalaan ko na kayo Iho, pasensya na doon sa anak namin ha. Wala lang talaga siyang tiwala, lalo na sa ibang tao. Ayos lang po yun. Naintindihan ko naman po. Kuya, kung hindi niyo pa po natatandaan yung pangalan mo, ano po tatawag namin sa'yo? Ano ba naman, Buboy? Pati ba naman ikaw makikisali, ha? Tay, gusto ko lang naman pong malaman para alam natin yung pwedeng itawag sa kanya. Wala akong maisip Di bali na kuya. Ako na pong bahala dyan. Marami po akong alam na pangalan At sisiguraduhin kong swak na swak po sa iyo yon. Ikaw talagang bata ka. Napakapasaway. Doon ka na nga sa kwarto para makatulog ka na. Tara na at sasamahan na kita sa kwarto. Teka lang po, Nay. Isasabihin ko pa po sa kanya yung naisip kong pangalan Saka na yan. Hayaan mo na siya magpahinga. Sige na nga po. Basta kuya, bukas, sigurado akong may maiisip na ako Oo, sige. Naku, pagpasensya mo na yung pamilya ko, ha? Lalo na yung panganay kong anak. Ganun talaga yun. Pero mabait naman siya. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko po siya. Sa totoo nga lang po, kahit ako, nag-iisip rin ako tungkol sa sarili ko Pero wala ka ba talagang natatandaan kahit ano, iyo, ha? Baka may kasama kang umakyat doon sa bundok. Bundok po? Abay, iho, nahulog ka doon sa bundok. Kabilang bundok na itong tinitirhan namin at malayo na ito sa pinaghulugan mo. Hindi ko rin po alam kung ba't ako umakyat ng bundok wala po talaga akong matandaan. Naku, edi kung ganun, mas maganda nga dito ka mula sa amin. Lalo na tagpapagaling ka pa.
Magpasalamat na lang tayo dahil magaling namang gamot ang asawa ko. Tsaka naagapan ka pa niya. Naku, maraming salamat po, Mang Basyo, ha, sa pagkukup po sa akin. Wala nga naman yun, Liho. May gusto ko bang kainin, ha? Para maipahanda ko kay Lagring at ipasok niya dito. Siguro po gusto ko pong uminom muna ng tubig. Tsaka kahit konting pagkain lang po. Kumakalam na po kasi yung sikmura ako eh. Ay, naku, tama-tama. Nakapagluto kami ng tinola. Sigurado ako magugustuhan mo yon. O siya, dito ka lang muna, ha? Ipag-aanda muna kita ng makakain mo. Naku, maraming salamat po ulit, ha. Walang ano man yon. Napabuntong hininga na lang ako nang lumabas si Mang Basyo. Iniisip ko pa rin kung ano ba talagang nangyari sa akin. Napatingin pa ako sa katawan ko at sobrang dami kong gasgas at sugat sa mga braso. Sa ulo ko naman, may pinaikot na tela. Lumipas na nga ang ilang araw, medyo nagiging maayos na rin ang kalagayan ko. Ganun pa rin ang nangyayari. Wala pa rin akong naaalala. Kahit pangalan ko, hindi ko pa rin alam. Buti na lang tinulungan ako ni Buboy mag-isip ng pangalan ko, pansamantala. Sa araw-araw ng pag-gising ko sa poder nila Mang Basyo, parang nakakasanayan ko na ang pamumuhay namin. Lalo na sa bundok. Lagi kami magkasama ni Buboy upang kumuha ng mga isda sa ilog o panggatong. Naging madali rin sa akin ang lahat dahil tinutulungan ako nila Mang Basyo at Aling Lagring. Kuya Andoy! Kuya Andoy! May nahuli kong tilapia sa ilog, oh! Talaga? Marami ka ba nakuha? Opo, Kuya Andoy! Grabe! Ang galing niyo po pala manghuli ng tilapia, no? Lahat sila pumunta dun sa ginawa nating bitag. Naisip ko lang kasi yun kasi kailangan nating matrap sila eh. Para mas madami tayong makuhang isda. Grabe, ang galing niyo po talaga. Kaya bilib na bilib po ako sa inyo, eh. Di naman, konti lang. Ano ba? Sus! Kung si Kuya Andoy masyadong mababa ang loob, ah. Mababa ang loob. Ano po yon? Yung parang hindi mayabang. Ganun po. Yun pala yun. Ay, sige, ganito na lang. Ilagay na natin yan sa timba para makauwi na tayo sa bahay, ha? Sige po, Kuya. Pagkatapos naming manghuli ni Buboy ng isda sa ilog, muli na kaming bumalik sa bahay. Naabutan pa naming namimitas ng gulay si Osang, kaya pinauna ko na si Buboy. Bit-bit niya ang timba na may lamang mga isda. Lumapit naman ako kay Osang upang tulungan siyang kumuha ng gulay. Subalit, pipitas pa lamang ako nang bigla itong masungit na nagsalita sa akin at padabog na inilagay ang gulay sa bayong na bitbit niya. Oh, anong ginagawa mo dito? Tutulungan sana kita, Osang eh. Teka, hinihingi ko ba yung tulong mo? Hindi naman, di ba? Kaya pwede ka nang umalis. Ano ka ba? Ayos lang naman eh. Tsaka mukhang mabigat pa yung dinadala mong bayong. Ako na magbubuhat niyan. Hindi na nga kailangan, kaya ko na. Ayos nga lang, Osang. Ako na dyan. Bakit ba ang kulit-kulit mo, ha? Pag sinabi kong kaya ko, kaya ko. Hindi mo na kailangan mangialam. Gusto lang sana kitang tulungan eh. Pwes, hindi ko hinihingi ang tulong mo. Diyan ka na nga. Napaka-epal. Osang, sandali! Diba gusto mong bitbitin to? O yan, sa'yo na yan. At wag mo na akong kukulitin, okay? Napatabi ako sa gilid nang dumaan si Osang. Galit pa ito sa kainirapan ako bago siya naglakad papalayo. Napabuntong hininga na lang ako noon sapagkat sa pamilya nila, siya lang talagang hindi ko makasundo. Sa tuwing sinusubukan kong lumapit o kausapin siya, lagi naman siyang nagagalit o kaya pinapalayo ako. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano ko pa siya makakausap ng maayos na hindi siya nagagalit sa akin. Kahit ganon, pinipilit ko naman siyang intindihin kasi sa tingin ko, may dahilan kung bakit malayo ang loob niya sa ibang tao. Lalo na sa mga bagong kakilala pa lamang. Kinuha ko na lang ang bayong na iniwan ni Osang at ako nang nagbuhat ng mga gulay. Dahil madami-dami na rin ang nakuha niya, inuwi ko na yun sa bahay. Pagpasok ko sa loob,
Ang unang bumungad sa akin, si Osang na umiinom ng tubig, pero inirapan niya lang ako ulit. Oh, Andoy! Mabuti tinulungan mo na tong si Osang na magbuhat niyan. Nakita ko po siya sa taniman. Kaya naisip ko pong tulungan siya. Hindi naman ako humihingi ng tulong. Hoy, Osang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na maging mabait ka kay Andoy, ha? Abay, wala namang masamang ginagawa si Andoy, eh. Sa ngayon po, wala pa. Pero paano kung sa susunod? Abay, sa ilang linggo na nandito na si Andoy sa atin. Sa tingin ko, hindi naman siya gagawa ng sinasabi mong yan. Siyempre, gano'n naman po talaga sa umpisa. Kaya nga po, sundin niyo na lang yung sinasabi ko. Dalhin niyo na lang yun sa bayan. Sila na bahala sa kanya. Osang, Sige na po, pupunta na po ako sa kwarto ko. naku, ito talagang batang to. Ayos lang po yun, Mang Basyo. Wala naman pong problema sa akin yung sinabi ni Osang. Naiintindihan ko po talaga siya. Naku, pasensya ka na talaga, Andoy, ha? Naku, hindi po kayo dapat humingi ng pasensya. Sa totoo lang po, nahihiya na rin po talaga ako sa inyo, eh. Lalo na po kay Osang. Alam mo ba, hindi ko nga maintindihan yung anak ko, eh. Kitang-kita naman sa'yo yung pagiging mabuti tsaka mabait na tao. Pero sarado na yata talaga yung puso tsaka isip niya. Ewan ko ba. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako susuko dyan. Pipilitin ko po siyang maging kaibigan ko po. Sana nga, iho. Ay, nga pala. Wala ka bang balak na umuwi sa inyo, ha? Pupunta sana tayo ng pulis. Sigurado akong madaling mahanap kung sino ka talaga. Mang Basyo, parang mas gusto ko muna po dito sa inyo sana. Tsaka na lang po ako siguro babalik kapag may naalala na po ako. Ano ba talaga pumipigil sa'yo, iho, ha? Ba't tayo mong alamin kung anong totoo mong pagkatao? Bay, malay mo. May dahilan kung bakit ka nahulog sa bangin. Sa totoo po niyan, hindi ko rin po talaga alam, eh. Sa tuwing iniisip ko po yung nakaraan ko, nakakaramdam po ako ng parang sakit. Ganun ba? O siya, kung ano man ang nararamdaman mo sa nakaraan, sana dumating yung araw ng pag-ilam niyan. Sana nga po. Sa ngayon, doon muna tayo sa bakuran. Naganda si Mrs. ng makakain natin, eh. Ay, ganun po ba? Ay, sige po, Mang Basyo. Sabay na nga kaming pumunta ni Mang Basyo sa bakuran. Nandoon na nga sila Aling Lagring kasama sila Buboy at Osang. Kaya lumapit na rin kami ni Mang Basyo. Nagsabay-sabay na kaming kumain lahat. Masaya kami nagkukwentuhan. Binida pa ni Buboy kung paano naming nakuha mga isdang naiuwi namin. Ilang beses pa akong napasulyap noon kay Osang, pero seryoso lang siyang kumakain at hindi man lang tumitingin sa amin. Nang matapos na kaming kumain, tinulungan ko si Osang na magligpit ng mga kinainan namin. Laking gulat ko nang hindi man lang siya nagreklamo at hinayaan na lang akong tumulong. Ano bang kailangan mo? Ha? Anong ibig mo sabihin? Ay, huwag na nga tayo magmangmangan dito, Andoy. Alam mo na siguro yung tinutukoy ko. Ano bang pakay mo sa amin, ha? Wala, siyempre. Ano ka ba? Malinis ang intensyon ko sa inyo, Osang. Siguraduhin mo lang, ha? Dahil kung hindi, ako ang makakalaban mo. Naiintindihan mo ba yon? Naintindihan ko. Uy, Ate Osang! Inaway mo na naman si Kuya Andoy, no? Saka pa eh. Makalis na nga lang. Kuya Andoy, laway ka na naman ba ni Ate Osang? Hindi. Nag-usap lang kami. Pero mukhang inaaway ka niya, eh. Mali yung nakita mo. Hindi ako inaaway ng Ate Osang mo. Mabait nga siya sa akin, eh. Ay, nako. Alam mo ba't, kuya, mabait talaga si Ate Osang? Pero pagpasensyahan mo na lang talaga siya, Kuya Andoy, ah. Huwag ka mag-alala, Buboy. Naintindihan ko yung ate mo. Mabuti naman po, Kuya Andoy. Alam ko pong mabait din po kayo, eh. Sana nga po dumating din yung oras na maging okay kayo ni ate. Sana nga, Buboy. Gusto ko rin maging magkasundo kami ng ate mo, eh. Huwag po kayong mag-alala, mangyayari din yan, kuya. Pero Kuya Andoy,
pwede po bang laro muna tayo? Kanina pa kasi kita iniintay eh. Buboy, may gagawin pa kasi ako eh. Mangangahoy pa sana ako. Ha? Talaga kuya? Di sasama na lang kita. Ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman po kuya. Sige, ganito na lang. Tapusin ko muna tong ginagawa ko. Tsaka ilalagay ko pa to lahat sa lababo eh. Pagkatapos, magpahinga lang tayo ng saglit at mangangahoy na tayo, ha? Sige kuya. Napangiti ako habang nakatingin kay Buboy. Sa totoo lang, napakabibo niya talagang bata at sobrang bait din. Sa ilang linggo ko ng pananatili sa lugar na to, si Buboy yung sobrang kasundo ko sa lahat. Para din talagang tunay na kapatid ang turing niya sa akin at hindi ibang tao. Pagkatapos nga naming magpahinga ni Buboy, pumunta na kami sa kakahuyan upang kumuha ng mga kahoy. Ako ang pumuputol ng bawat kahoy na nakikita namin. At inilalagay naman yun ni Buboy sa sako na dala namin. Kuya Andoy, mukhang madami na po itong nakuha natin ah. Kaya niyo pa po bang buhatin tong 3 sako na to? Siyempre, mas madami, mas maganda. Tsaka ako na bahala dyan. Kaya ko naman niyang buhatin eh. Siguro tulungan ko na lang din po kayo sa pagbubuhat kuya. Kaya mo ba? Oo naman po. Malakas din po kaya ako. Oo siya, sige. Dahil dyan, kukuha pa tayo ng maraming panggatong, ha? Ha? Nagbibiro lang po ba kayo, Kuya Andoy? Seryoso ako, Buboy. May nakita pa kasi ako dun sa kabila na maraming kahoy. Siya, dito ka lang muna, ha? At ilalagay ko na yung mga kahoy sa sako. Kukunin ko na lang yung nakita kong kahoy. Sige po, Kuya Andoy. Basta bilisan niyo po, ha? Oo, mabilis na ako. Dito ko na rin naman sisibakin yung kahoy, eh. Sige po, Kuya Andoy. Nga pala, mag-ingat ka na lang ha. Minsan po kasi may mga mababangis na hayop dito po sa gubat. Baka po matsyempuhan ka. Tumango na lang ako noon kay Buboy. Saka ako naglakad papunta sa mga kahoy na tinutukoy ko. Ang kaso nga lang, napahinto ako sa paglalakad nang biglang sumigaw si Buboy. Pagtingin ko sa aking likuran, biglang nanlaki ang dalawang mga mata ko dahil nakita kong isang baboy ramong pasugod sa akin. Mabilis akong tumakbo papalayo para magtago, pero mas lalong binilisan ng baboy ramo ang paghabol sa akin. Kaya sa sobrang taranta ko, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa bigla ako nagulat dahil may mabilis na nagpatumba sa baboy ramo at yun ay si Osang. Saktong-sakto rin ang paggilit nito sa liig na para bang hindi man lang siya nahirapan. Nagkaroon ng dugong kamay niya, pati na rin ang damit niya. Pagkatapos na mapatumba ni Osang ang baboy ramo, tumayo na ito at saka tumingin sa akin. Inirapan lang ako ulit ni Osang, kaya nakaramdam ako ng hiya. Ay nako, sa susunod, huwag kayo mangangahoy sa lugar na to dahil mapanganib. Paano mo nagawa yun? Paano mo napatay yung babera mo? Matagal na kami naniniraan sa bundok. Kaya alam ko ang mga galawan dito. Kuya Andoy! Kuya Andoy! Ayos po ba kayo? Nasaktan po ba kayo ng baboy ramo? Hindi. Ayos lang ako, Buboy. Akala ko pa naman po, may nangyari na sa iyong masama. Sobrang kinabahan ako dun Pasalamat ka na sa paligid lang ako. At may hinahanap ako mga halamang gamot. Dahil kung nagkataong wala ako, di tiyak patay ka na. Maraming salamat, Osang, ha. Utang na loob ko sa yung buhay ko ngayon. Grabe, mabuti na lang nagpakita tong baboy na to. Di may mauulam na tayong baboy. Isaw-sawa na kasi ako sa isda, tapos gulay. Ay, puro ka talaga kalokohan, Buboy. Totoo naman po kaya ate. Ano ba kasing ginagawa niyo dito sa kakahuyan, ha? Nanguha lang kami ng kahoy para sa panggatong natin. Hoy, Andoy, araw-araw ka nang kumukuha ng kahoy. Hindi ka pa ba nagsasawa? Kasi naman, yun lang yung may tutulong ko sa inyo eh. Tsaka nahihiya rin kasi ako. Gusto ko kahit sa ganitong paraan man lang makabawi ako sa inyo. Ay, bahala ka nga. Basta wag na kayong pumunta ulit dito sa ganitong lugar, ha? Oh, tara na. Teka lang ate.
paano natin dadalhin tong baboy sa atin? Madami po kasi kaming dalang kahoy baka mahirapan tayong bitbitin tong baboy. Hoy, ikaw. Kaya mong buhatin yung baboy? Ha? Teka, ako lang mag-isa? Di mo kaya, no? Napatingin ako sa baboy Ramon na sumugod sa akin. Sa tingin ko, nasa 100 kilo ito. Kaya kung bubuhatin ko siyang mag-isa, baka abutin lang ako ng madaling araw at hapunin pa sa gitna ng gubat. Kaya nahihiya akong tumango ng 3 beses kay Osang. Muli siyang umirap habang umiiling na tinitignan ang buong katawan ko. Para bang gamit lang ang mata niya, sinusuri nito ang lakas ko. Pasensya ka na talaga, Osang. Mukha kasing mabigat eh. At saka, hindi ko talaga kayang buhatingin na mag-isa. Ano ka ba? Ay, nako. Kalalaking tao pero ang hina naman. Uy, ate, huwag mo namang tuksoy niya si Kuya Andoy. May lakas-lakas nga niya eh. Kaya nga niya buhatin yung 3 sako na puno ng kahoy. Buboy, kahit ako, kaya kong buhatin yung sinasabi mo, no? Ganito na lang. Tayo na magbubuhat ng baboy na yan, Andoy. At ikaw naman, Buboy. Magdala ka ng kahit 1 sakong kahoy dyan. Sige po ate, ako na pong bahala sa kahoy. At kayo pong dalawa yung bahala dyan sa baboy. Dapat po madala niyo yun sa bahay Oo, huwag ka naman maingay. Magdadal mo talaga. Umalis na nga tayo. Para makatay na ni tatay itong baboy. Oo, sige. Tara na. Sabay nga naming binuhat ni Osang ang baboy. Sa unang buhat ko, parang matutumba pa ako noon. Dahil sobrang bigat nga talaga ng baboy. Subalit si Osang, parang walang kahirap-hirap niyang binuhat ang kabilang paa ng baboy. Hindi rin siya nabibigatan sa dala niya. Kaya kahit nahihirapan ako sa binubuhat namin, pinilit ko na lang tong kayanin. Tsaka, hindi ko na sa kanya ipinahalatang nahihirapan ako. Pagdating namin sa bahay, agad kami sinalubong ni Mang Basyo at Aling Lagring. Tinulungan kami ni Mang Basyo buhatin yung baboy. Inilapag namin yon sa mahabang lamesang gawa sa kahoy. At pagtabitaw ko sa baboy, muntikan pa akong matumba dahil sa panginginig ng tuhod ko. Oh, Andoy, ayos ka lang ba? Opo, Mang Basyo. Medyo nadulas lang po. Natulas daw. Oh, may sinasabi ka, Osang, ha? Wala po, tay. Pero teka, paano nyo nga ba ito nakuha, ha? Pinagtulungan nyo bang patay ng baboy Ramon na to, ha? Hindi, tay. Mali po kayo. Kung mali ako, paano nyo naman napatay itong baboy Ramon, ha? Ano po kasi, tinulungan ko po si Andoy. Kasi kung hindi ko siya tutulungan, baka siya ang mapatay ng baboy, Ramo. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong niyo po sa kanya. Andoy, may masama bang nangyari kanina? Ang totoo po niyan, kung hindi dumating si Osang baka po nasaktan na ako ng baboy Ramo. Kasi po, nagulat na rin po kasi ako Dahil pasugod na siya sa akin kanina. Abay, kung gano'n na nangyari, dapat mas nagdoble ingat ka. Lalo na dito sa bundok. Ako, magpasalamat na lang rin tayo at walang nangyari sa inyo. Tsaka kay Buboy. Tay! Lutuin na lang po natin itong baboy. Gusto ko po yung dinaguan Isa ngayon, katain muna natin ito, anak. Si nanay mo magluluto nito. Dahil siya yung masarap magluto sa atin, di ba? Kahit kailan talaga, napakabulero mo. Nako, kinikilig ka lang naman dyan Manahimik ka nga dyan, nakakahiya ka. Nagtawanan na lang kaming lahat habang inaasar ni Mang Basyo si Aling Lagring. Pasimple rin akong napatingin kay Osang na nakangiti rin pala habang pinanonood ang magulang niya. Pinagtulungan naming linisin ang baboy Ramo at si Aling Lagring naman ang nagluto. Masaya naming pinagsaluhan yung nakuha naming karne. Dahil sa pagod, maagang nakatulog si Mang Basyo at Aling Lagring, pati na rin si Buboy. Ilang oras na ako nakahiga sa papag pero hindi ko pa rin magawang matulog. Lagi ko kasing iniisip kung sino nga ba talaga ako. Kaso, wala akong makuhang sagot. Kaya sa halip na matulog,
Mas pinili kong lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Pagtalabas ko, nagulat ako nang makita si Osang na nasa labas rin habang nakatingin sa mga bituin. Uy, gising ka pa pala. Papasok na rin ako. Ay, teka lang, Osang. Oh, bakit? May problema ba? Gusto sana kitang makuusap eh. Kung ayos lang naman sa'yo. Wala naman tayong dapat pag-usapan eh. Kasi sa totoo niyan, meron talaga akong gustong sabihin sa'yo eh. Kasi matagal na rin sana kitang gustong kausapin kaso lang, nawawalan ako ng lakas ng loob eh. Tungkol saan ba yan? Sa atin sana. O siya, bibigyan kita ng 2 minuto ah. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Teka, 2 minuto lang talaga? Yung naman nun. Bakit nagre-reklamo ka pa talaga niyan ah? Ay, hindi. Ay, sa akin yun. Di sabihin mo na ngayon, tumatakbo yung oras oh. Ay, Osang, gusto sana kitang maging kaibigan eh. Yun lang sasabihin mo? Ha? Pwes, ayoko makipagkaibigan sa'yo. Uy, teka lang, Osang. Alam kong wala kang tiwala sa ibang tao. Pero sana, huwag mo namang isara yung puso mo sa akin. Sana pagbigyan mo ko kahit papano. Basta pangako, hindi ko sisirain yung tiwala mo. Sana, hayaan mo kong maging kaibigan kita. Yun lang naman. Pagkatapos kong sabihin yon, bigla na lang umalis si Osang. Kahit anong sagot, wala akong narinig sa kanya. Hindi ko na lang din siya pinigilang umalis dahil kapag ginawa ko pa yon, baka mas lalo lang siyang magalit. Ilang minuto lang rin ang itinagal ko sa labas at muli na akong pumasok. Napabuntong hininga pa ako noon nang tingnan ko ang pintuan ni Osang. Malungkot akong napangiti habang nakatingin pa rin sa pintuan. Pagkatapos noon, pumasok na ako sa loob upang matulog. Kinabukasan, maaga akong nagising para tulungan si Mang Basyo pakainin ng mga alagang hayop niya. Pagpunta ko kay Mang Basyo, nadatnan ko rin si Osang na nagpapakain din ng kabayo. Oh, nandiyan ka na pala, Andoy. Pwede bang tulungan mo muna si Osang sa pagpapakain, ha? Ay, oo naman po, Mang Basyo. Ayos lang naman po. Sige. Osang, kayo muna bahala dito, ha? O patay, Oh, tulungan na kita. sige lang. Ay, siya nga pala, Osang. Yung tungkol kagabi, gusto ko lang sanang mag-sorry ah. Kalimutan mo na yun. Papunta ba kayo sa ilog mamaya ni Buboy? Oo sana. Sige, sasama ako. Ha? Sasama ka? Oo nga sabi, ayaw mo ba? Ay, hindi. Gusto ko, no. Kung ganun, di bilisan na natin dito. Gusto ko kasing maligo sa ilog. O sige, sasabihin ko rin yan kay Buboy ha. Naku, sigurado ako matutuwa yun. Ikaw bahala. Dahil sa sinabi ni Osang, agad na akong kumilos upang matapos na namin ang pagpapakain. Nilinis din namin ang kaunti ang kulungan ng mga kambing at kabayo. Ang iba naman, pinaliguan na namin. Tumulong na rin si Buboy sa amin dahil sinabi ko sa kanya ang plano ng ate niya. Pagkatapos ng ginawa namin, nagpaalam muna kami kina Mang Basyo at Aling Lagring. Mabuti na lang at pinayagan nila kaming pumunta sa ilog. Halatang masayang-masaya si Buboy habang naglalakad kami papunta sa ilog. Uy, salamat nga pala ha. Ha? Para saan naman? Dahil sa pagyayang pumunta dito sa ilog. Yun ba? Ginawa ko lang naman yun kasi naiinip ako eh. Sana wag mong bigyan ng mali siya yun. Oo naman. Alam ko naman yun. Mabuti naman. Pilit ng ngiti na lang ang ibinigay ko kay Osang nang mauna itong maglakad sa akin. Sumunod na siya kay Buboy na nagtatampisaw na sa ilog. Hindi na muna ako lumapit sa kanila magkapatid dahil napangiti ako nung makita mga saya silang naliligo. Malimit ko lang nakikitang ngumiti si Osang kasi mas madalas siyang seryoso. Sa totoo lang, sa tuwing ngumingiti si Osang, doon mas lalong lumalabas ang ganda niya. Sa tuwing tinitingnan ko nga sa minsan,
Hindi na maalis yung mga mata ko sa kanya. Napabalik lang ako sa ulirat nung biglang may humatak sa kamay ko at pagtingin ko, si Buboy pala. Pilit akong hinihila papunta sa ilog. Tara na, Kuya Andoy! Ligo na tayo! Sige, teka lang, Buboy. Nandiyan kasi ang ate mo eh. Baka hindi siya pumayag. Papayag po yun, pangako! Ako po bahala sa'yo! Pero Maligo ka na dito. Nandito tayo para maligo, no? Hindi para panoorin ng kami. ganun ba? Sabi ko naman sa'yo, Kuya eh. Kaya lumungoy ka na, Kuya Andoy! Bigla akong nagulat nang itulak ako ni Buboy papunta sa tubig. Hindi rin agad ako nakatayo dahil sa pagtabigla ko. Mabuti na lang may nagtayo sa akin. Pagbukas ko ng mga mata ko, medyo lumabo pang paningin ko. Subalit na aninag ko si Osang na nasa harapan ko. Hanggang sa biglang sumakit ang aking ulo. Pagkatapos, may bigla akong naalala. Bilog ang buwan noon at may nakita akong isang babaeng lumilipad. Subalit nakaiba ang itsura niya. Napahawak ako sa ulo ko habang bumabalik ang alaala na yon. Subalit naputol lang yon ang alugin ako sa balikat ni Osang. Uy, ayos ka lang ba? May masakit ba? Wala naman. Sigurado ka ba? Oo, wala talaga. Ito naman kasi si Boboy eh. Bakit mo tinulak si Andoy? Sorry po ate. Hindi ko po sinasadya eh. Paano kung nabagok niyang ulo nito? Di yari tayo kay tatay. Osang, ayos lang talaga ako. Wala naman talaga masakit eh. Sigurado ka ha? Oo, ayos lang naman ako. Tiningnan pa ako na mabuti ni Ose. Ate Osang, may kukunin lang po ako dun ha. Sige. Basta bilisan mo ha. Apa? Hindi ka ba sasama kay Buboy? Hindi na. Tutulungan kasi kita. Ayos lang, Osang. Kaya ko naman gawin to eh. Hayaan mo na. Gusto lang talaga kitang tulungan. Kung yan talaga yung gusto mo, di sige. Wala rin naman ako magagawa eh. Madali ka rin palang kausap eh. Baka kasi magalit ka pa kung tutol ako eh. Kaya hindi na lang kita pipigilan. Ganun ba yung tingin mo sa akin? Hindi naman. Pero kasi... Ay, nagpapalusot ka pa eh. Di ganun nga. Medyo. Sa tuwing nalalapit kasi ako sa'yo, lagi kang nagagalit. Kahit wala pa nga akong ginagawa, galit ka na kaagad eh. Pasensya na ah. Ang sama ko yata sa'yo. Hindi ka naman masama. Tsaka naiintindihan ko kung bakit ka ganun. Hindi ka galit? Ba't naman ako magagalit? Hindi respeto ko yung desisyon mo. Tsaka Usang, kahit mahirapan ako, o kailangan pa kitang suyuin para pagkatiwalaan mo. Gagawin ko yun. Ay, tama ka sila tatay. Ha? Tungkol saan naman? No, mabait ka. Siguro masyado lang talaga kitang hinusgahan. At hindi mo na kita kinilala. At least ngayon, alam mo nang mabait ako, no? Dahil dyan, pwede mo na ba akong maging kaibigan ngayon? Pag-iisipan ko pa. Ano? Hindi, biro lang. Ayoko mangako, Andoy. Pero susubukan ko. Basta huwag kang mag-alala, ha? Maghihintay pa rin ako tungkol dyan. Kahit matagal? Kaya mo maghintay para lang sa pagkakaibigan? Boy, oo naman. Di kung ganon. Sige, titingnan ko kung hanggang saan yung paghihintay mo. Nagtamayan nga kami ni Osang. Sobrang gumaan ang loob ko noon dahil hindi ko inakalang magiging maganda pala ang araw ko ngayon. Matagal ko nang hinihintay na makasundo si Osang. At sa wakas, nangyari na yon. Nagtawanan pa nga kami ni Osang pagkatapos namin magkamay at sabay na namin inayos ang kinainan namin. Kalahating oras na rin ang lumipas mula nang umalis si Buboy. Kaya tinignan ko ang paligid upang hanapin siya. Hanggang sa bigla akong nakarinig ng malakas na sigaw. At alam kong galing yon kay Buboy. Sabay kaming napatingin ni Osang sa direksyon ng sigaw. Ngunit nagulat ako nang sobrang bilis niyang tumakbo.
at hindi ko na siya naabutan. Saan kaya yung pumunta? Osang! Buboy! Osang! Nasaan ba kayo? Andoy! Andoy! Uy, Osang! Nasaan si Buboy? Bakit hindi mo siya kasama? May dumukot kay Buboy. Kailangan natin siya makuha. Ano? Sino namang tutukot kay Buboy? Isang taong may matagal ng galit sa amin. Kailangan na natin makauwi para masabi natin to kila tatay. Sige, umuwi muna tayo. Mas maganda rin alam to nila Mang Basyo. Ay naku, bilisan na natin ng Doy. Hindi ko alam kung anong pwede mangyari kay Buboy kapag tumagal pa siya ron eh. Dahil sa sinabi ni Osang, nagmadali kaming umuwi. Agad naming sinabi kina Mang Basyo at Aling Ladring ang nangyari. Pansin kong galit sa mga mata ni Mang Basyo, kaya mabilis silang nag-asikaso upang sagipin si Buboy. Lalabas na rin sana ako para sumama sa kanila. Subalit biglang nagsalita si Mang Basyo na ikinatigil ko. Andoy, mas mabuting dito ka na muna sa bahay ha. Huwag ka nalang sumama sa amin. Po? Bakit naman po Mang Basyo? Gusto ko rin po tumulong sa paghanap kay Buboy eh. Kasi mas mapapadali kami kapag kami na lang ang naghanap sa kanya. Sana maunawaan mo kami, Andoy. Tama si Basyo, Andoy. Kaya na namin to. Dito ka na lang muna. Huwag kang aalis dito. Maliwanag. Pero hindi ko po kaya maintindihan eh. Kaya ko rin naman po tumulong. Mas maganda po mas marami tayong naghahanap para makuha natin kaagad si Buboy. Wala kang alam sa mga pwede mong kaharapin kapag sumama ka sa amin. Nag-iingat lang rin kami para sa kapakanan mo. Andoy, ayaw rin naming may mangyari sa'yo. Andoy, makinig ka na lang muna sa magulang ko. Para sa'yo rin naman itong sinasabi namin eh. Ayaw naming mapahamak ka. Sana iho, hindi ka magtampo ha. Alam kong gusto mong tumulong. Pero sa ngayon, mas papanatag kami kapag nandito ka. Sige po, kung yan po yung gusto nyo. Wala naman po akong magagawa ron eh. Basta mag-ingat lang po kayo ha. At hintihin ko po kayo dito. Naku, maraming salamat, Andoy ha. Maasahan ka talaga namin. O siya, alas na kami ha. Dito ka na muna. Opo, sige po. Umalis na nga sila ni Osang at ngumiti pa sila sa akin bago maglakad papalayo. Subalit habang tinitignan ko sila, hindi ako mapakali sa kinatatayuan ko. Parang may gusto akong malaman o gawin. Dahil doon, pasimple kong sinundan sila Osang. Malayong agwat ko sa kanila upang hindi nila ako mapansin. Ilang oras na rin ako naglalakad kakasunod sa kanila. Hanggang napahinto ako at nagtago sa may puno. Nakita ko sila Mang Basyo na may kausap na matandang babae. May dala itong tungkod, nakalugay ang mahabang buhok na kulay puti. Halatang seryosong pinag-uusapan nila, kaya muli ako naglakad palapit at nagtago ulit upang madinig ang pinag-uusapan nila. Kauding, ibalik mo sa amin ang anak ko! Wala kaming ginagawa masama sa'yo, Kauding. Nananahimik kami at hindi ka namin pinapakialaman. Kaya bakit mo tinukot ang anak ko? Kararating nyo lang, yan agad ang bungad nyo. Pwede naman kayo pumasok sa loob para magkape muna. Saka yung anak ninyong bunso. Hindi ko naman siya ginagawa ng masama. Kinuha ko lang siya. Ano bang kailangan mo sa amin, ha? Bakit pati yung anak ko dinadamay mo dito, ha? Sabihin na lang natin, may gusto akong makuha sa inyo. Handa niyo ba akong pagbigyan? Kapalit ng anak ninyo at kapalit ng hihingiin ko. At ano naman ang gusto mong kapalit? Yung binatang pinatuloy ninyo sa bahay niyo. Ibigay niyo siya sa akin at ibabalik ko sa inyo si Buboy. Ano bang kailangan mo sa kanya, ha? Ako na ang bahala ron. Hindi na niya kailangan pang makialam sa mga gagawin ko. Basta, ibigay niyo siya. Hindi namin siya ibibigay sa'yo. Kilala kita, Kauding. Alam kong may masama kang balak sa kanya. Hindi ko inahayaan mangyari. Mas uunahin mo ba ang lalaking yon kaysa sa kapatid mo, Osang? Sa tingin niyo ba, kapag nalaman niya ang totoo ninyong pagkatao, matatanggap niya kayo? Hindi na.
Dahil isa kayong aswang. Manahimik ka! Madali lang naman ang gusto kong mangyari. Ibigay niyo sa akin yung binata at ibabalik ko sa inyo si Buboy. Napakunot ang noo ko habang nakikinig sa usapan nila. Naguluhan ako sa sinabi ng matanda tungkol kay Mang Basyo. Hindi ko rin alam kung bakit interesado siya sa akin. Kaya nga nagdadalawang isip na ako kung tatakas ba ako o hindi. Natatakot kasi ako na baka mas piliin ni na Aling Lagring at Mang Basyo ang anak nilang si Buboy. Dahil gabi na rin, walang nakakapansin sa tinataguan ko. Masyado nang madilim at puro damo ang nasa harapan ko. Kaya madali kong naririnig ang usapan nila. Aalis na sana ako, pero nang bigla kong marinig ang isang ungol na galing sa hayop. Pero, boses tao. Akala mo'y nagbumula sa ilalim ng lupa ang tunog. Pagtingin ko muli sa harapan ko, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nag-iba ang itsura ni Mang Basyo, pati na rin ni Osang. Sa sobrang takot ng naramdaman ko, bigla akong nakaapak ng kahoy sa paanan ko na nagbigay ingay, kaya napansin nila ako. Mukhang hindi ko na kailangang mangulit sa inyo. Parang nandito na ang kailangan ko. Hindi ka namin papayagang makalapit sa kanya! Patay! Mukhang nakita na nila ako. Lahat sila nakatingin sa akin. Kaya agad akong napatigin sa likuran ko at mabilis akong tumakbo para makalayo sa kanila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga oras na yon. Ang gusto ko lang, makalayo. Subalit habang tumatakbo ako, bigla akong napahawak sa ulo ko. May mga alaalang unti-unting pumapasok sa isipan ko na hindi ko maintindihan. Kinakapos din ako ng paghinga noon habang hindi ko mapigilan ng sobrang pagkirot ng ulo ko. May 2 taong rumirehistro sa utak ko, kaso lang hindi ko sila mamukaan. Hindi ko rin alam kung anong koneksyon ko sa kanila. Napahinto ako sa pagtakbo sapagkat nararamdaman ko ang pagkahilo. Sumandal muna ako sa puno at pilit kong kinakalma ang sarili ko hanggang nagulat na lang ako nang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, yun yung matandang babaeng kausap ni Mang Basyo. Kaya agad ko siyang naitulak para makalayo ako. Huwag mo ko lalapitan! Sisiguraduhin ko mapapatay kita! Iho, sumama ka sa akin ng mahinahon. Ipinapangako ko sa'yong hindi kita sasaktan. Ilalayo kita sa pamilyang yon. Manahimik ka! Hindi ko alam kung ano pakay mo sa akin. Kaya bakit kita magkakatiwalaan, ha? Kaunti! Huwag mo siyang hahawakan! Osang! Manahimik ka, Osang! Kailangan ko ang lalaking ito upang buhayin ang anak ko. Hindi ako papayag na may gawin kang masama sa kanya! Akala mo ba kaya mo akong kalabanin? Nagkakamali ka! Isa kang mahinang nilalang na aswang! Biglang sumugod si Osang sa matandang babae. Pero itinaas nito ang tungkod na hawak niya. Pagkatapos ay parang may mga binubulong siya na hindi ko maintindihan. Hindi pa nakakalapit si Osang nang bigla siyang tumalsik. Tumawa ng malakas sa matandang babae habang papalapit siya kay Osang. Pilit tumatayo si Osang pero hindi niya magawa. Hindi mo nga ako kayang patumbahin, Osang. Kaya paano mo ililigtas ang lalaking yan kung ang sarili mo pa lang hindi mo pa kaya? Osang! Sino ang bayabang ngayon, ha? Kayang-kaya kitang patayin na hindi ako nahihirapan. Tigilan mo nga siya! Ako ang kailangan mo, hindi ba? Sa akin ka lumapit! Dahil sa bigla kong pagsigaw, agad na napaharap sa akin ang matandang babae. Nakangiti ito sa akin na parabang nakuha na niya ang kanyang gusto. Nanginginig ang mga paa ko noon at naghanap ako ng pwedeng ipanglaban sa kanya. Napansin ko si Osang na pilit tumatayo at dahan-dahan siyang gumagalaw upang masunggaban ng matanda. Nang makahanap na ako ng kahoy, mabilis ko yung hinataw sa kanya. Pero parang hindi siya tinablan at bigla akong tumalsik. Ganon din si Osang. Anong akala niyo sa akin?
Mauutakan niyo ako. Mga hindi nag-iisip. Kumikilos pa lang kayo. Ramdam ko na kayong dalawa. Dahil masyado kang makulit, Osang, ikaw ang uunahin ko. Tutal, wala naman akong kailangan sa'yo. Kauding! Huwag na huwag mo siyang gagalawin! Ako ang harapin mo! Isa ka pa! Bakit mo pinoprotektahan ang binatang ito? Dahil naging pamilya na namin siya! At bilang pamilya, hindi ako papayag na saktan mo siya! Kalokohan niya ang sinasabi mo, Basyo. Kita mo ang takot niya kanina nang makita niya ang itsura ninyo. Takot na takot siya sa inyo. Ngayon, sagutin mo ako. Pamilya pa rin ba ang tingin niyo sa kanya? Napalunok ako nang biglang tumingin sa akin si Mang Basyo. Ngumiti ito sa akin na parang pinararating niya na handa niya akong protektahan. Sa isang iglap, agad na sinugod ni Mang Basyo ang matandang babae. Lumapit naman sa akin si Osang at tinulungan ako nitong tumayo. Pagkatapos nun, pinilit na kami ni Mang Basyo na tumakas na. Ayaw man namin siyang iwan, ngunit pinagtulakan na kami ni Mang Basyo sapagkat siya na raw ang haharap sa matandang babae. Dahil doon, hinawakan ako ni Osang sa braso at mabilis siyang lumipad papalayo. Lumingon pa ako ulit noon kay Mang Basyo na nakatingin na rin pala sa amin at tumango sa akin. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ni Osang dahil iba ang dinadaanan namin. Huminto si Osang sa paglipad. Sa kanya ako ibinaba. Sa isang iglap, biglang nagbago ang itsura ulit ni Osang. Napatingin pa ako sa kaliwa ko noon nang marinig ko ang boses ni Buboy na patakbo sa amin. Ate! Kuya Andoy! Boboy! Boboy! Ayos ka lang? May ginawa ba siya sa'yo masama? Sinaktan ka pa niya? Ate, hindi po. Itinali niya lang po ako. Kaya nga po nung narinig ko yung boses niyo kanina, ginawa ko po yung lahat para makatakas eh. Ay, mabuti na lang ginawa mo yon. Sobrang natakot ako para sa'yo. Okay lang po ate. Kaya wag na po kayo mag-alala. Teka, nasa po pala si tatay? Nagpaiwan siya para makatakas kami ni Andoy. Nagpaiwan ng tatay mo? Sabi niya susunod siya. Bakit siya nagpaiwan? Nay, huminaan lang po kayo. Sigurado akong susunod si tatay sa atin. Makatakas yun. Osang, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi ganun kadali kalabanin ng matandang yon. Alam mo namang isa siya mamabarang. Hindi lang basta-basta mamabarang. Kayo? Aswang? At yung isang matanda naman, mababarang? Teka, sabihin niyo nga sa akin, anong klase ba kayong mga nilalang ha? Mga nananakit ba kayo ng tao ha? Oo, aswang kami. Pero kahit kailan, hindi namin ginawang manakit ng tao. Sa totoo nga yan eh. Ang mga tao pa ang nananakit sa amin. Alam mo ba kung bakit kami lumayo at mas piniling manirahan sa bundok? Osang! Alam mo ba kung bakit wala akong tiwala sa mga tao? Dahil minsan na rin kaming naging mabait. Minsan na rin kaming nagtiwala. Pero anong ginawa nila? Pinagkanulo nila kami. Gusto nila kaming patayin. Muntikan pa nga kaming mamatay sa kamay ng mga tao eh. Osang, tama na. Hindi po, Nay. Gusto ko pong ipaintindi sa taong ito na mas masama pa sila. Mas masahol kaysa sa ating mga aswang. Kaya ngayon, Andoy, sabihin mo nga sa akin, sino ang mas nakakatakot? Kami bang mga aswang? O kayong mga tao? Kuya Andoy, natatakot ka ba sa amin? Aalis ka na po ba? Dahil ayaw mo kaming kasama? Ayaw mo na rin po ba sa amin? Pasensya na. Nagugulan ako sa mga nangyayari, Buboy. Ngayon, maliwanag din sa'yo ang lahat. Kaya kung gusto mong umalis, mas maganda pang umalis ka na. Huwag mo na kaming paasahin pa. Dahil katulad ka lang din ng mga taong nakilala namin. Osang, tama na kasi. Kuya Andoy, huwag mo kaming iwan. Hindi ba? Magkaibigan po tayo. Magkapatid. Bakit mo ako iiwan? Tumigil ka na nga, Buboy. Hayaan mo na siya. Wala na tayong magagawa sa desisyon niya.
Madiin ko silang tiningnan. Ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan ang lahat. Yung lakas ni Osang, yung bilis ng pagtakbo niya, at kung bakit siya galit sa mga tao. Lahat pala yun, may dahilan. Bigla akong napaisip kung tama bang iwan ko sila, lalo na sa problema ngayong kinaharap nila. Nagsakripisyo si Mang Basyo upang mailigtas ako at si Osang. Kita ko sa mga mata nila ang lungkot, kaya mas lalo akong nahihirapang magdesisyon. Hanggang sa nagulat ako nang bigla akong yakapin ni Buboy ng mahigpit at umiiyak. Dahil sa ginagawa ni Buboy, mas lalo akong nakakaramdam ng bigat sa puso. Mas lalo akong naguguluhan kung ano ba ang tamang gawin. Kuya Andoy, huwag mo na po kaming iwan. Hindi po kami masasamang aswang. Hindi po kami nananakit ng tao. Buboy, ano ba? Bakit ka ba nagmamakawa sa taong yan? Dahil tinuri ko na siyang kuya. Parang isang kapatid. Eh kung ayaw mo sa kanya, pues, hindi ako ate. Hindi ko kaya makitang umalis si Kuya Andoy. Buboy, sino bang nagsabing aalis ako ha? Kasi, alam mo na yung tungkol sa amin eh. Kaya sa tingin ko, iiwan mo na kami o kaya matatakot ka. Ay, sa tingin mo ba, magiging iba pa rin ang tingin ko sa inyo? Lalong-lalo na sa'yo. Dahil lang nalaman ko kung anong totoo. Ano ka ba, hindi ganun yan, Buboy. Basta, naguluhan lang ako. Ganun. Yun lang naman yun eh. Hindi mo na kami iiwan, kuya? Hindi kita kayang iwan. At hindi ako aalis hanggat hindi natin naililitas si Mang Basyo. Teka, anong ibig niyo sabihin, Andoy? Ako ang kailangan ng bababarang na yun, hindi ba? Hindi ibig sabihin, kung dadalhin niyo ako sa kanya, maililitas natin si Mang Basyo. Andoy, kapag ginawa namin yon, mapapahamak ka. Hindi gugustuhin ni Basyo na mapahamak ka o si Osang. Nagsakripisyo siya ng buhay niya para lang mailigtas kayo. Huwag po kayong mag-alala, Aling Lagring. Gagawa po ko ng plano. Bago tayo pumunta sa mambabarang na yun. Teka, sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Ano ka ba? Minsan yun na akong tinulungan, Osang. Kaya kung aalis ako at iiwan kayo, para bang nawalan ako ng utang na loob. Kayo ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Lagi niyo akong nililigtas. Kaya kahit sa ganitong paraan man lang, makabawi ako sa inyo. Basta, hindi mo na kami iiwan, Kuya Andoy, ha? Hindi ka takot sa amin? Hindi ko kayo iiwan, Buboy. At babawiin pa natin si Mang Basyo sa matandang yun. Salamat po, Kuya Andoy. Kung yan ang desisyon mo, nagpapasalamat kami sa'yo. Andoy, sa ngayon, hindi tayo basta pwedeng sumugod kay Kauding. Dahil sigurado akong nagpaplano na rin siya. Kailangan po natin gawin yun. Kung mautakan siya. Tama ka, Andoy. Kailangan natin utakan si Kauding. Nay, may tiwala pa rin po kayo sa lalaking yan? Paano kung traidorin niya tayo? Hindi ko yung gagawin, Osang. Bukal sa puso ko ang tumulong. Gusto kong mailigtas si Mang Basyo dahil niligtas niya ako. Kaya sana kahit ngayon lang pagkatiwalaan mo ko. Lalong-lalo na ikaw, Osang. Anak, sa tingin ko dapat tayo magtiwala kay Andoy. Mabuti siyang tao. Kaya sana, tanggalin mo na ang galit mo. Hindi ko kayo ipapahamak. Nandito ako para tumulong talaga. Sobrang laki ng utang na loob ko kay Mang Basyo eh. Para ko na rin siyang tatay. Siya yung gumabay sa akin. Lalo na nung nagpapagaling pa ako. Bakit ko kailangan pang hawakan ang mga sinasabi mo? Dahil ayoko na may mangyari masama kay Mang Basyo. Yun lang yun. Ginagawa ko to hindi para sa sarili ko. Para to kay Mang Basyo. Kanina nung paalis na tayo, tumangot, ngumiti pa siya sa akin eh. Teka, anong sinasabi mo? Sa tingin ko, ginawa niya yon dahil may tiwala siya sa akin, Osang. Kung kanina, siya ang nagligtas sa atin, ngayon, tayo naman na magliligtas sa kanya, Osang. Para lang kay Mang Basyo. Sana naman, magtiwala ka na sa akin ngayon. Tiningnan ako sa mata ni Osang. Pansin ko sa kanyang gustong-gusto niyang magtiwala. Dayon pa man, kita ko sa mga mata niya ang takot. Takot siyang buksan ulit ang puso niya. Huminga ako ng malalim noon at lumapit sa kanya.
Dahil sa tingin ko ay mas makakatulong ang gagawin ko upang pagkatiwalaan niya ako. Lumapit ako sa kanya at napaatras naman siya. Pero agad kong hinuli ang isa sa mga kamay niya at hinawakan ko yon. Kita ko sa mga mata niyang naguguluhan siya sa ginagawa ko, pero tinapat ko mga kamay niya sa leeg ko at ngumiti. Alam ko nakakatakot magtiwala. Kaya kung gagawa ko ng masama sa inyo, ikaw mismo. Ito mga kamay mo. Gamitin mo yun para patayin ako, ha? Nahihibang ka na ba, ha? Sinong matinong tao ang iuutos na patay ng sarili niya, ha? Ginagawa ko to para pagkatiwalaan mo ko. Kaya kahit ngayon lang sana, Osang, magtiwala ka sa akin, ha? Ganito, gagawin ko. At kung may balak kang masama sa amin, yung sinabi mo, sisiguraduhin kong hindi ka nahihinga. Sige, Osang. Itataya kong buhay ko. Nahihibang ka na talaga. Kung ganon, payag ka na ba, Osang, na tulungan tayo ni Andoy? Wala naman po akong magagawa, Nay, eh. Mas makulit pa yan sa inyo, eh. Saan ka pupunta, Osang? Dito lang ho, sa tabi. Kuya Andoy, ayos na po ba kayo ni Ate Osang? Di pa ako sigurado, Buboy, eh. Siguro, medyo. Basta ang mahalaga po, hindi ba? Yung nagiging okay na kayo ni ate? Oo. Sana nga eh. Magtuloy-tuloy na. Sigurado akong darating rin yung oras na magiging ayos rin kayong dalawa. Nga pala, Aling Lagring. Pwede po ba tayong mag-usap? Oo naman, iho. Tungkol saan? Paano ko po matatalo yung mambabarang? May mga pwede po bang ipanlaban sa kanya? Sa totoo lang, Andoy, mahirap kalabanin ang mambabarang. Lalo na kapag wala kang alam sa mga pwede niyang gawin. Ano po yung pwede niyang gawin? Ang kulamin ka. Kayang-kaya niyang mangkulam kahit walang ginagamit. At ginagawa niya lang yun habang nakatingin sa mata mo. Ganun siya kalakas. Sigurado naman akong may kahinaan siya. At yun yung gusto kong malaman. Orasyon laban sa orasyon. Kaya kong gawin yon dahil ang tatay ko ay isang albularyo. Ibig sabihin po ba niyan, may nananalantay pa rin dugo ng tao sa katawan ninyo? Isa sa dahilan kung bakit hindi kami hayok sa lamang loob o dugo ng tao. Kasi may nananalaytay pa rin dugo sa amin ni Basyo. Kung ganun po pala, edi sila Buboy at Osang, mas nanalaitay sa katawan nilang pagiging tao? Parang ganun na nga, Andoy. Isa pa rin silang aswang. Kaso nga lang, hindi sila ganun kalakas. Parang kami ni Basyo. Kalahating porsyento lang ang lakas namin dahil hindi kami purong aswang. Kaya tayo pinaalis ni tatay kanina agad. Yun ay may limitasyon lang kasi ang lakas ko. Ngayon, naintindihan ko na po ang lahat. Di kung ganun, kailangan po natin bumuo ng plano. Teka, may naisip ako. Tulad ng sinabi mo kanina, Andoy. Ang gawin na kong pain para makuha si Mong Basyo? Oo, yun nga. Anak, mapanganib ang gusto niyong gawin. Inday, naiintindihan ko na ang lahat. Alam ko na kung bakit gusto makuha ni Kauding itong si Andoy. Alam mo na? Paano? Buhay sa buhay. Isasali ni Kauding ang kaluluwa ni Andoy sa anak niyang matagal nang namayapa. May nabanggit siya sa amin. Gusto niyang buhayin ulit ang anak niya. Isang alay ang gagawin ni Kauding. Delikado ang gagawin niya. Bakit naman po? Kapag ginawa niya yon, parang pinapasok niya na rin ang mundo ng mga kaluluwa. Kapag pinilit niyang buhayin ang anak niya, mas malaki ang magiging problema. Dahil maaari ding mabuksan ni Kauding ang pinto na pumapagitan sa mundo natin at ng mga namatay. Yun nga, anak. Kaya Andoy, gawin mong lahat para hindi kanya makuha. Kailangan nating tapusin ang kahibangan niya. May naisip na po ba kayong paraan, Nay? Kailangan nating makakuha ng mga sangkap para sa orasyon na gagawin ko. Ano pong mga sangkap ang kailangan? Tanging sa mataas na bundok pa yon makukuha. At doon pa yon sa kabilang bundok. Sa bundok? Kung saan nahulog si Andoy? Doon nga, anak. May mga importanteng sangkap kayong kukunin doon. Andoy, kaya mo bang sumama sa akin?
Dahil sa tanong ni Osang, hindi agad ako nakasagot. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Paano kung may malaman na ako tungkol sa nakaraan ko? Paano kung may mga bagay pala akong hindi gustong balikan? Nakatingin sila sa akin at hinihintay ang sagot ko. Kaya tanging tangulang ang naitugon ko sa kanila. Ayos lang po sa akin. Mas maganda rin pong kasama ako ni Osang para mas mapabilis yung paghanap namin. Kung yan ang desisyon mo, sasabihin ko na sa inyo ang mga sangkap na dapat ninyong kunin. Isa-isa nga ang sinabi sa amin ni Aling Lagring ang mga kukunin naming sangkap para sa orasyon na gagawin niya. Pagkatapos yung sabihin lahat ni Aling Lagring, nagpalit anyo si Osang. Lumabas ang pakpak niya, ang mahabang kuko. Nagkaroon din siya ng maraming tangi. At naging kulay pula ang kanyang mga mata. Umalis na kayo para hindi kayo abutin ng umaga sa kabilang bundok. Huwag kayong mag-alala, Nay. Kapag nakuha namin ni Andoy ang lahat ng kailangan para sa orasyon, babalik po agad kami. Mabuti yon, Osang. Malayo ang kabilang bundok, kaya kung aabutin kayo ng umaga, baka lakarin niyo pa yon pabalik at mas matatagalan kayo. Pero bakit po ba doon pa kukunin yung mga sangkap? Di ba po, bundok rin naman itong kinatatayo natin? Yung mga pinahahanap kong sangkap, wala kang mahahanap dito. Nilagyan ni Kao Ding ng ritual ang bundok na ito. Alam niyang pwede yung gamitin panlaban sa kanya. Kaya Andoy, hindi tayo pwedeng magtagal sa kabilang bundok. Dahil kapag sumapit na ang buhong liwayway, hindi ko na kayang bumalik sa pagiging aswang. Oo, sige. Naintindihan ko. Sige na, umalis na kayong dalawa para makabalik ka agad kayo. Dahil sa hinahabol namin ng oras, nagpasya na kaming umalis ni Osang. Mabilis lang kaming nakarating sa kabilang bundok at hinanap agad ang mga kakailanganin para sa orasyong gagawin ni Aling Lagring. Madali lang namin nahanap ang ibang sangkap, pero may isa pa kaming kailangan na makukuha raw sa pinakagitna ng bundok. Habang hinahanap namin ang pulang bato, bigla akong napalingon sa may bangin. Napakunyot noo ako dahil may mga alaalang bigla na namang nagsisipasukan sa isip ko hanggang sa unti-unting nabubuo lahat ng pangyayari. Nakaramdam ako ng pagkahilo noon at paninikip ng dibdib. Habang naaalala ko ang panluloko sa akin ng girlfriend kong si Daniela at ng best friend kong si Simon. Naalala ko rin kung bakit ako nahulog sa bangin at kung sino ba talaga ako. Paglingon sa akin ni Osang, agad siyang patakbong lumapit sa akin. Bigla ko ring natandaan ang mukha niya. Dahil nung oras na nagpagulong-gulong ako sa bangin, siya ang nakita kong tumulong sa akin. Paglapit niya, doon unti-unting nanlabo ang paningin ko. Hanggang sa bigla na lang dumilim ang lahat. Oh, gising ka na pala. Teka, nasaan na tayo? Ay, huwag ka mag-alala. Nakabalik na tayo. Dahil nung nahimatay ka kanina, sakto namang nahanap ko rin yung pulang bato. Sa ngayon, ginagawa na ni nanay yung orasyon. Kuya Andoy! Mabuti naman po, gising ka na. Kanina pa kami nag-aalala sa'yo eh. Ano bang nangyari sa'yo, Kuya Andoy, ha? Teka, naalala ko ng lahat. Kung paano ako nahulog sa bangin. At kung sino pa talaga ako. At kung ganun, alam mo na ang dahilan ng lahat? Oo, Osang. Aksidente ang pagkahulog ko sa bangin. Kasi nakita ko yung nobya ko may iba siyang lalaki. At ang mas masakit pa nun, best friend ko pa. Anong desisyon mo ngayon? Babalik ka na ba sa syudad? Sa totoo lang, wala pa akong maisip eh. Basta ang importante sa akin ngayon, ang mailigtas sa mga basyo. Kuya Andoy, kapag po ba maayos ng lahat, iiwan mo na kami? Hindi pa ako sigurado, Buboy, pero kailangan ko rin ayusin yung nakaraan ko eh. Siguro, pansamantalang aalis muna ako. Kaya sana huwag ka malungkot ha. Kahit nalulungkot po ako, naintindihan ko naman po yung gusto ninyo. Ipagbalik niyo sa lugar ninyo. Ang hiling ko lang po sa inyo sana, bigyan ninyo ng puwang ang puso ninyo sa pagpapatawad. Oo naman, Buboy. Hindi naman madali ang magpatawad eh. Basta ang mahalaga, wala akong inaapakang ibang tao.
Nagawa ko na ang makakatalo kay Kauding. Para saan po yan, Nay? Andoy, ikaw lang ang makakapasok sa loob ng bahay ni Kauding. Kailangan mong isaboy ito sa katawan ng anak ni Kauding at sirain mo ang lahat ng ginagamit niya sa pagliritual. Kailangan masunog ang loob, pati na rin ang katawan para huminang kapangyarihan ng matanda. Paano po si Mang Basyo? Kami nang bahala sa kanya. Gawin mo lang ang inuutos ko dahil mahalagang masira natin ang isa sa mga pinanggagalingan ng lakas ni Kauding. Kung yan po yung sa tingin ninyong dapat kong gawin, sige po, susundin ko kayo. Malapit ng maggabi. Kailangan na natin kumilos. Nay, kainin kaya muna natin si Andoy. Para may lakas siya. Sige, mabuti pa nga. At may ginawa akong halamang gamot. Inumin mo yon at makakatulong yon para gumaan ang pakiramdam mo. Salamat po, Aling Lagring. Dahil na rin sa gutom, inuna ko muna ang kumain, saka ko ininom ang halamang gamot na ibinigay sa akin ni Aling Lagring. Naging maayos na ang pakiramdam ko at hindi na rin sumasakit ang ulo ko. Ginawa na rin namin ang plano. Sila Aling Lagring ang haharap sa matandang mambabarang at ako naman ay naghihintay ng tamang tiyempo para makapasok sa loob ng bahay ni Kauding. Dala niyo ba ang kailangan ko? Ang binatang tinakas mo, Osang. Gusto ko muna malaman kung nasan si tatay. Makikita niyo rin siya kapag ibinigay niyo sa akin yung binatang lalaki. Hindi namin siya ibibigay sa'yo. Alam ko ang gagawin mo, Kauding. At hindi ko pahihintulutan na gawin mo yon. Huwag kang makialam dito, Lagring. Baka nakakalimutan mong hawak ko ang asawa mo. Baka nakakalimutan mo rin kaya kitang labanan. Mas pipiliin kong labanan ka kaysa hayaan kang gumawa ng masama. Masyado kang maraming sinasabi. Kung yon ang gusto niyo, pagbibigyan ko kayo. Dahil sa sinabi ni Kauding, bigla siyang may binulong sa hangin. Pagkatapos nun, may mga insektong lumapit kina Aling Lagring. Mabilis namang naging aswang si Osang at marahas niyang sinugod si Kauding. Kaya nadaplisan niya ang braso nito. Si Aling Lagring naman, may mga binubulong rin sa hangin, kaya nawala mga insektong gumagambala sa kanila. Dahil doon, nagkaroon ako ng pagkakataong makalusot sa bahay ni Kauding. Agad kong hinanap kung saan niya ginagawa ang ritual, hanggang sa nakita kong daan pa ibaba. Kinuha kong isang buslon na nagsisilbing ilaw sa paligid. Pagdating ko sa ibaba, nagulat ako. Naroon si Mang Basyo, nangihina. Mang Basyo! Mang Basyo! Ayos na po ba kayo? Andoy, hindi ako makagala. Sobrang nangihina ang katawan ko. Iaalis ko po kayo dito. Kailangan ko lang pong gawin ang inutos ni Aling Lagring bago tayo lumabas dito. Sige, gawin mo na, Andoy. Para matapos ang lahat ng ito. Tinanggal ko muna ang pagkakatali ng mga kamay at paa ni Mang Basyo. Pagkatapos, inilalayan ko siyang paakyat sa itaas. Muli akong bumaba upang tapusin ang pinagagawa ni Aling Lagring. Ibinuhos kong laman ng bote sa katawan na nakahiga sa may papag. Saka ko isinara ang bawat gamit sa loob nun. Pagkatapos, sinilaban ko na sila. Dali-dali akong umakyat upang ilabas na si Mang Basyo. Paglabas namin, saktong kumakalat ng apoy sa loob ng bahay na naging dahilan ng pagsigaw ni Kauding. Agad namang lumapit sa amin sina Aling Lagring upang kunin si Mang Basyo. Nagwawala noon si Kauding habang nakatingin sa bahay niya. Hanggang sa nahagip ako ng mga mata niya at muli siyang bumubulong sa hangin. Gayunpaman, hindi umepekto ang ginawa niya at nagulat ako nang biglang bumalik sa kanya yun. Oh, anong nangyayari? Bakit sa akin napupunta ang dapat na sa kanya? Dahil bago kami pumunta dito, may orasyon akong ginawa para protektahan siya sa'yo. Kung ano man ang masamang balak mo sa kanya, sa'yo, mapupunta yon. Hindi! Hindi maaari!
Nagulat ako na parang biglang nabali ang buto sa braso ni Ka Uding. Pati na rin ang tuhod niya. Bigla siyang napaluhod hanggang sa natumba na siya at puro hiyaw niya ang naririnig namin. Humihingi pa siya ng tulong kay Aling Lagring pero hindi na siya pinansin nito. At dahil nakuha na rin namin si Mang Basyo, umalis na kami sa lugar ni Ka Uding. Ilang araw nang lumipas mula nang mangyari ang trahedya na yon, nalaman rin namin namatay na si Ka Uding. Dahil sa sarili niyang kasamaan, napagpasyahan kong bumalik na rin muli sa syudad. Pero bago ako umalis, kinausap muna ako nila Mang Basyo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, ha? Opo, Mang Basyo. Sigurado na po ako. Kailangan ko rin pong ayusin kung ano yung dapat ayusin eh. Andoy, alam kong naging maganda na ang pakikitungo mo sa amin. Hindi ka namin pipigilan, pero may isang bagay kaming gustong gawin. Ang alin naman po? E di alisin ang alaala mo kasama kami. Ang tanging maaalala mo na lang. Yung panahong nahulog ka sa bangin. Pero bakit pati yung naalisin? Ayoko kayong kalimutan, no? Kailangan namin gawin yon, Andoy. Sana maintindihan mo. Kahit mawala na kami sa alaala mo, sana, Uy, Andoy, sa puso mo, nandun pa rin kami, ha? Wala na po ba akong ibang magagawa? Wala na, iyo. Pasensya ka na. Pikit mo ang mata mo, Andoy. At sa pagmulat mo, saka mo makakalimutan na naging parte kami ng buhay mo. Teka, anong gagawin niyo? Basta, gawin mo na lang yung inutos ko. Dahil kapag dumampi ang labi ko sa labi mo, doon mo makakalimutan ang lahat. Ano? Hindi na ako nakapag-react noon nang bigla kong maramdaman ang labi ni Osang sa akin. Muli akong may naalala. Yung gabing iniligtas ako ni Osang, hinalikan niya rin ako noon. Pagmulat ko ng mga mata ko, nakita ko pa sila Osang nangungiti sa akin bago sila umalis. Hanggang sa bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Pagkagising ko, nakita ko na lang ang sarili kong nasa ospital at naroon ang magulang ko. Pati na rin si Daniela. Nagulat silang lahat nang magising ako at agad akong niyakap ni Mami. Lalapit pa sana sa akin noon si Daniela, pero pinalayas ko siya. Ang sabi ng mga magulang ko, mahigit 1 buwan daw nila akong pinahahanap dahil bigla raw akong nawala. Maraming nagsabing patay na raw ako, kaya nagulat silang may tumawag sa kanila tungkol sa akin. Tinatanong rin ni nanay kung anong ginagawa ko sa bundok, kung saan ako nakita. Subalit, kahit anong pilit kong isipin, wala akong makuhang sagot. Gayunpaman, nakakaramdam ako ng lungkot. Para bang may kulang. Sa tuwing nakakakita ako ng bilog na buwan at yung bundok kung saan ako natagpuan, parang may naiwan ako doon na hindi ko maintindihan. Lumipas na rin ang ilang dekada hanggang sa unti-unti ko na rin naalala ang lahat. Kaya pala may kulang sa akin dahil inalis yun nila Osang, ang pamilyang aswang na kumupkop at nagligtas sa akin.